O ito naman, pag-usapan naman natin si Amy Marcos. Ito naman, obsessed naman itong si Amy. Ang tindi ng obsesyon ni Amy kay SOJ, kay Secretary of Justice Boyeng Remulla. Hinaharang niya talaga na maging ombudsman ito. Napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boyeng maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Noon pa'y nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Para kayong mga kabayong na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027? Paano makakaraos? Hindi sila tulad ng mga buhaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pakialam. Ngayon, ang OMB bantayog ng katwiran para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan, gusto ninyong baluktutin? Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid, habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit nyong kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan nyo yan. Ang mensahe ko naman kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Wala lang. Naloloka na ako. Yes po. Git ninyo na plano nila. Talagang niya, kaya nga ginagamit niya yung sinampa niyang reklamo sa ombudsman, yung pag-aresto kay Duterte. Kinasuhan niya si Boyeng Remulla sa ombudsman. Ngayon, dahil doon, hindi nakakakuha ng clearance si Boyeng Remulla sa ombudsman. Kasi syempre, sasabihin ng clearance sa ombudsman na wala siyang pending complaint o reklamo na nandun sa opisina, ay mayroon yung sinampa ni Amy. So hindi nabibigyan ng clearance si Boyeng Remulla. Kaya paabot na dun sa deadline ng pag-submit. O kaya ngayon, sabi pa naman ng Korte Suprema, yung tagapagsalita ng Korte Suprema, kapag walang clearance galing sa ombudsman, hindi isasama yan sa shortlist ng pipiliing kandidato sa pagka-ombudsman. Kaya talagang linakad ni Boyeng Remulla na mailabas yung desisyon ng ombudsman. O ngayon, lumabas na. Breaking news yan. Nilabas na. Dinismiss ng ombudsman yung complaint o reklamo ni Amy Marcos laban sa kanya. So wala na. Parang wala na, no? Ang problema, pwede na sanang mag-issue ng clearance ang ombudsman kasi dismiss na. O ang problema, nag-file na naman ng motion for reconsideration si Amy Marcos. O di syempre, kung may motion for reconsideration, hindi pa tapos ang kaso. Hindi pwedeng magbigay ng clearance ang ombudsman at sasabihin walang pending case yan dito. Paano masabi walang pending case? Nag-MR nga si Amy, so parang buhay pa ang kaso. Kaya sabi ni Amy Marcos, nagbanta si Amy Marcos,
may MR ako, nag-motion for reconsideration ako, huwag kayong magbibigay ng clearance dyan. Sasabihin nyo, walang pending case. May pending case pa kasi nandyan pa ang MR ko, hindi pa patay ang kaso. Ang tindi rin ni Amy. Obsessed na harangin talaga yung pagka-ombudsman ni Remulla. Sobra naman ang pagka-pro Duterte mo, Amy. Hindi mo na lang hinahayaan na gumulong ang proseso. At saka ang kinakalaban mo dyan, ang kapatid mo. Ba't hindi na kayo mag-usap ng kapatid mo? Ano ba talagang gusto mong mangyari? At ano naman ang gustong mangyari ng kapatid mo, presidente? Ano nito? At inaakusahan niya pa na kaya daw ilalagay si Boying Remulla bilang ombudsman kasi kakasuhan si Sara. At pag kinasuhan si Sara ng non-bailable na kaso na plunder at ito ay makukulong ito. Kaya hindi na raw makakatakbo sa 2028. Kaya ipapa-aresto daw si Sara bago ang 2020. Ang tindi. Yan yung tinatawag niyang Plan C. Ngayon, ang tama naman yung reaksyon ni Yusek Claire Castro. Sino ba, Amy, ang pinagtatanggol mo? Ang bayan o si Sara Duterte? Sa statement po ni Senator Amy, mas marami po sigurong katanungan na maibibigay dito. Unang-una, ano po ba yung nais niya ipahiwatig? Pagbibigay ng hustisya sa bayan o pagpoprotekta sa kaibigan? Ang nais niya po bang maging ombudsman ay hindi man lang kakantiin o sasampahan ng kaso kung mayroong dapat na sampahan? Ang mga Duterte, ang mga kaibigan ng mga Duterte, allies ng mga Duterte. Hindi pa po ba mas nararapat po na maging independent ang magiging ombudsman dahil independent constitutional body naman ito at kinakailangan na magsampa ng kaso kung nararapat. At hindi po dapat katakutan kung wala naman magiging talagang kasalanan ng mga Duterte na siyang kinatatakutan niya. Hindi naman po ibig sabihin nito ay hindi dapat sila sampahan ng kaso dahil kaya naman nila ipagtanggol ang kanilang mga sarili. So ano po ba ang hinaharang dito ni Senator Amy? Ang maitatalagang ombudsman na dapat ay hindi kantiin ang mga kaibigan? At isa pa pong tanong, saan po kaya nabili o ano kaya manufacturer yung parang bolang kristal ni Senator Amy? Dahil siguro mas magandang ma-recalibrate ito para hindi lang bali-balita ang nasasagap ni Senator Amy, kundi mga kwento na mayroong ebidensya. Parang sobra na ang pagprotekta mo kay Sara Duterte. Sobra na ang pagprotekta mo sa mga Duterte na yung tungkulin mo sa bayan, nawawala na. Nau-obsessed ka na dyan. Obsessed nang masyado si Amy. Kahit nga yung okasyon ng yung 'di ba, birthday ni PBBM, kahapon birthday, sinelebrate dun sa Batak. Wala si Amy. Nandun lahat magkakapatid, si Irene, yung kanilang ina na si Imelda. Nandun si Amy wala. Parang mas siniselebrate na ni Amy ang birthday ni Digong. Ano to hindi na Amy Marcos to, Amy Duterte. Anyway, yan mga kabunyog, mga kabayan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,